Magandang umaga po mga teachers and ministers. Ako po si Pastor Asuan. At sa umaga po ito, I want to share how media technology can be used in our ministry. Then, bakit po kaya kailangan ng media sa ating ministry? Noong bata pa po tayo, wala pa pong ganon. At kailangan ba talaga ang media sa ministry? Ang sagot ko po sa mga tanong po iyon ay opo. At dahil iba na po ang generation, dapat iba rin po ang teaching and evangelism technology or technique or method. At sino po ba sa inyo ang Generation M? Mga people who were born between 1981 to 1996. Taas po ng kamay. Wow! Generation M. Ako din po, Generation Millennials din po ako. At kung ganon, sino naman po ang Generation X who are born between 1965 to 1980? Siguro po, halos lahat po ng ating mga senior pastors and missionaries po dito po sa group Generation X. Kung ganon po, sino naman po ang Generation G or Gen Z who were born between 1997 to 2012? Pakitaas po ng kamay. Yan, ating mga youth and young people or mga assistant teachers po. Pero kakaiba po ang ating Sunday School children. Sila po ang Generation Alpha who were born between 2010 to 2025. Paano po sila kakaiba ang Generation Alpha? Sila po ay the first generation to experience remote classrooms, tablet computers, and streaming services from early childhood. And they will also likely be affected by the emerging use of artificial intelligence or AI, both through voice assistant and natural language processing tools like ChatGPT. So, sila po, habang bata pa po sila, they are exposed to the use of gadget at kaya ito po ay very familiar po sa kanila. Siguro po halos lahat po sa atin ay Generation Millennials or Generation G. At habang tayo po ay lumaki, hindi po gaano uso ang mga gadget tulad ng smartphone or tablet PC. Kailangan dinadala pa po kayo mga mabibigat ng libro sa school at mas common po sa atin pagsusulat sa papel. Pero ang ating Sunday School children or Generation Alpha, mula maliit pa po sila, they are exposed to digital gadget at hindi na po books and drawings po ang kanilang pinabasa. Pero mas common po sa kanila ang manonood ng videos. At kakaiba po talaga ang generation ng ating Sunday School children and youth. Kaya dapat nagbago rin po ang ating approach sa kanila para mas makuha po natin ang kanilang attention. Dahil paggamit po ng media sa ministry po ay bago po sa atin, kaya baka meron pong mga misunderstanding. Akala ng maraming tao, ito po ay sobrang gastos or sobrang expensive. Pero sa totoo lang po, kung once ready na po yung mga system, ito po ay mas tipid kaysa traditional method. Sa traditional method po, sa bawat lesson, kailangan po bibili ng paper or coloring materials. Pero po, pagkamit ng media, once ready na po yung system, hindi po kailangan ng additional charge at pwede po pagkamit ng paulit-ulit. At meron din pong mga available na libreng applications. At para may idea po tayo kung paano po natin kayang gamitin ang media sa ministry, tatlong bagay lang pang gusto ko po i-share sa umaga pong ito. Ito po ay video editing, green screen, and productive video. At una po ay video editing. Bago po tayo magpatuloy, panoorin po natin ng short drama. Teacher Andrew, napanood mo ba yung preaching ni Pastor kagabi? Oo nga, be like Jesus. Kaso, 10 oras. Napakahaba. Paano natin ipopost sa Facebook? Kaya nga eh. YouTube. Hindi naman tinatanggap ng Facebook yung sobrang May habang limitation video. nga. Kanina nagpo-post ako sa Facebook. Gusto kong i-share. Paano kaya Kaso, ang hirap.
Sana May marunong pong mag-edit dito. Wait lang, parang may problema yata kayo ah. Opo, Ano yun? tama Ano po. yun? Gusto po namin i-post yung preaching ni Pastor kaso 10 oras. Ay, grabe naman. Siguro napuspos si Pastor 10 oras yung preaching Oo niya. nga po, Pero- napakahaba. Kailangan nyo ba ng paraan para Opo, mapaikli gusto yun? kasi naming i-post sa Facebook, YouTube, lahat ng social media. Walang problema. Advance na po tayo ngayon. Marami ng iba't ibang mga application na pwede nang putulin yung mga napakahabang video kahit 10 kayang maging 30 minutes o kaya kayang maging 2 minutes na lang. Totoo? Yung mga part na gusto natin, pwede na lang natin i-cut. Oo, Pwede advance pong na tayo ngayon. maging 1 oras lang. Oo, pwede. Pwede pala yun. Ngayon ko lang nalaman. Gusto niyo ba Pwede na malaman tayo kung makapost. paano? Opo, tama-tama. O, sige. Let's Tara find po. out! Yan, tama po. Hindi po ang papel lang ang kaya po natin gupitin. Gamit ng mga video editing software or applications, we can cut or trim even the videos and pictures and make it faster, slower, shorter, or longer. And we can also put background and text. Sa gayon, we can share sa mas marami pong tao sa mas madaling paraan. Ang isang pong halimbawa po nito ay ating video to promote our previous teacher seminar. Panoorin po natin. Siguro po, marami po sa inyo ay already nakita nyo na po itong video sa ating Facebook page. Kahit maiksing video lang po ito, nandoon po lahat ng information about previous teacher seminar. Sa social media, madalas po natin makita ang commercial, but as Christians, we can share word of God and tell them about Jesus more effectively using video editing. Ayan. At pangalawa po, ay green screen. Sino po sa inyo may alam kung ano po ang green screen? Kung kayo po ay umattend ng last year seminar, ito rin po ang topic ko po last year. So green screen po ay, ano po kaya ito at saan po natin pwedeng gamitin? Panoorin po natin muli ang short drama. Mga Israelita! Ilaban niyo sa akin ang pinakamatapang yung mandirigma! Gulayat! Sa pangalan ng aking ama, ikaw ay matatalo! Ako'y magtatagumpay! Ito! Munting paslit! Isang piti ka lang sa akin! Ang pangalan ng Yahweh ay mas malaki kaysa sa'yo! Sige, subukan natin! Ah! Pa! Teka lang, Oh, ayos naman ah. ang ganda ng costume natin. Oo nga eh. Kabisado natin yung line. Ang ganda rin ng acting Kaso natin. yung background natin, bahay nyo. Ano naman Ba't yan? ba kasi tayo nandito? Dapat magmukha tayo sinaunang panahon. Dapat yung ano, parang nasa bundok. Paano O kaya, nasa disyerto. Oo, ganun dapat. Paano Ganun. Kasi ito. Hindi ko Ikaw alam ang nagsabi. Ha? Ano gagawin natin? Eh, sabi mo, video tayo. Wait lang. maganda. Parang nagkakaproblema yata kayo. Kasi, oo nga naman, bakit nga naman bahay nyo tapos David and Goliath? Opo. Siyempre, di ba, kapag magtuturo tayo ng mga bata, lalo na kapag meron tayong ipapanood sa kanila, kailangan yung background natin makatotohanan. Eh, kaya nga po, paano nga po? Yung ano sana, may mga bundok. Bundok, may disyerto. disyerto. Teka, buksan nyo yan, Ano buksan yan? nyo yan, buksan nyo. Baka may ahas dito. Pasalubong? Tinan mo, tinan mo. Oh, Ano, ikot, oy? ikot mo. Ano po Yan ito? ang kailangan nyo. Green screen! Green screen. Alam nyo ba? Paano? Kahit ano pa ang gusto nyong background, pwedeng mangyari. Kung gusto nyo nasa disyerto kayo, kaya nyong magawa yun. Kahit nasa outer space. Kahit nasa outer space, kahit Kahit gusto mo sa Mars nasa- pa kayo maglaban. Milky Way. Milky Way, Pwede yun? oo, pwede Wow. yun. Kahit sa langit. Kahit sa langit, gusto mo pa sa baba. Ay, wag yun. Pwede. Baka ayoko dun. Sa ano kaya? Mainit to, Pwede mainit. kaya to. Sa bundok, disyerto. Pwede. Kahit Wow. tayo gusto, kahit So- under the sea. Kahit po ilagay namin dito sa bahay namin to. Oo! Basta So, meron kang green screen, Mapapaganda na natin yung background natin. Gusto ko sana yung may mga kidlat-kidlat, mga Pwede uso. yun!
Kahit yung may mga Ano, apoy-apoy, alikabok. may Wow. mga tubig-tubig, okay lang So, yun. yun na. Tara, try natin bilhin yan. natin. Sige, Tara, tara, tara. Let's go. Yan. Paggamit ng green screen editing, we can change the background of video or picture at sa ano man gusto po natin ilagay. At kailangan lang po ay kulay green na tela. At halimbawa po, take video of David and Goliath in front of that green tela or green screen. Then later, we can put the battlefield as the background. Sa gayon, maging mas realistic po ang ating Bible story video at mas madali po maintindihan ng ating mga children. At mga sample video po nito ay ating action song. Ilagay po natin iba't ibang background para mas madali po maintindihan or mas approach po yung meaning ng lyrics. At pangalawa po, ito po ay isang sample video. Yummy, soft, and fluffy. Miracle bread. Kung sino po sa inyo interesado po dito sa Miracle Bread, mamaya makikita po kayo sa Nursery and Kinder Divided Class. At pangatlo po ay pre-adopted video. Hindi lang po mga K-drama ang may dubbing ng mga voice actors. We can be voice actors para po sa iba't ibang Bible stories. Record lang po ang ating boses at edit the video at hindi na po ang English but our children would watch Bible stories in Tagalog. Last year po, our church po ay makaroon ng opportunity to work with Kids Worship in Korea. Sila po ay gumagawa ng Bible stories videos sa iba't ibang language. At para po sa wikang Pilipino, mga teachers po namin ay magiging voice actor. So tingnan po natin. Hayaan mo akong ipakilala si Maria. Si Maria ay nanirahan sa Nazareth. Hoy! Tulungan niyo kami! Ang lambat ay parang bibigay na, napakabigat! Hindi maaaring mangyari ito! Panginoon! Ako isang makasalanan! Ako isang maduming makasalanan! Hindi ako dapat na makasama ninyo! Po. At next po, ito po ang final product. Mayroon ding mga pastol na malapit sa kwadra kung nasaan si Ito po ay Maria at part Jose. ng story of Nag-aalaga sila birth ng of kanilang mga Jesus tupa Christ. nang magpakita sa kanila ang mga anghel. Oh yeah! Papuri sa Diyos sa kaitaas-taasan. Wow! Wow! Huwag kayong matakot sa amin. Naparito kami upang sabihin sa inyo ang magandang balita upang ibahagi sa lahat. Ngayon, sa lungsod ng Bethlehem, isang tagapagligtas ang pinanganak, ang tagapagligtas ng sanlibutan na si Kristo na Panginoon. Mahanap ninyo siya sa kamalig na nakabalot ng isang kumot sa mga bisig ng kanyang ina. Ha? Ano? Namangha ang mga pastol sa sinabi ng mga anghel. Ayan. If you want to watch more Bible stories in Tagalog, please visit Kids Worship YouTube channel at available na po doon Stories of Jesus and Story of David at present. And bilang conclusion po, by applying the potential of video editing, green screen shooting, and pre-adopted video, even small churches can amplify their outreach effort and engage diverse audiences in meaningful ways. So with creativity, dedication, and a willingness to learn, even churches with limited budget can make a significant impact in spreading the message of faith through digital media. At sa pagtatapos po, nais ko po maiwan sa inyo ng isang tanong sa ating mga teachers. Are you available to be used by God? Amen. Kaya sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go.
God is not looking for ability, He is looking for availability. Next po, if God only used perfect people, nothing would get done. God will use anybody if you are available. Tama po, God is not using mga mahusay na tao, but He is looking for a person who is always available para sa kanyang ministeryo. Maraming salamat po. Yan! Gutom na po ba kayo? Opo! Tama po, malapit na po ang ating lunch time. Pero bago po yun, please allow us to introduce para sa ating divided class. It will start at 1 p.m. po later. Kaya, let's welcome nursery and kinder teachers!